So yun, mga par, yan. Meron tayong pasyente ngayon, Skygo 150. Yan. So ang problema nito, kuryente. So tinanong ko kasi yung yung may-ari kung ano ang problema niya. So sabi niya sa akin, pag daw napa-under niya tapos tumakbo ng mga ilang kilometro, pag uminit mamamatay na, tapos mahirapan na siya magpa-under. So ngayon ang sabi niya baka daw nagpapa-tune up. Yan. So sabi ko, check natin kasi hindi naman basta-basta ganun lang yung problema niyan. Kung tune up lang, sabi ko. So okay. Pag nag-check kayo ng kuryente, pag ganyan ko sobrang lapit niya, doon lang siya maglalabas ng kuryente. So dapat kasi at least 1 inch maglalabas pa rin siya ng kuryente. Ang galing, ang galing. Di naman 1 inch, halos kulang-kulang siguro 1 inch. Basta ganun siya kalayo. Yan, maglalabas siya ng kuryente. Kaso ito wala na. Hindi siya nakapaglabas ng kuryente. So ito, mga par, ayan, primary type pa yan. So sabi ko sa kanya, convert na lang natin ng 4-pin. So kasi itong CDI na to, primary coil yan, itong black na may lining na red. Yan o, ito. Galing pa ng yan, galing dito yung primary coil niyan. So yung CDI na to, ang pinaka source niyan mismong primary coil. So yung 4-pin na sinasabi ko, battery operated siya. So hindi na siya kukuha dito sa mismong stator, hindi na siya kukuha dito. Kukuha na siya sa charger or sa battery. Yun yung kasi tinatawag na battery operated. Yan. So hindi naman porket sinabing battery operated siya, under ng walang battery, under pa rin siya as long as meron siyang regulator. Yan. So ito yung 4-pin na battery operated. Yan. So ito, mga par, pan testing ko lang to. So pinabili ko kasi siya ng ng CDI niya. Yan. Ayusin ko lang yung yung kuryente niya. So yun, mga par, napalitan ko na ng socket yan, pang 4-pin na yan. Yan. So ang wirings niyan, pulser, tapos sa baba ground. Ayan, kulay green. So pinagsama ko kasi yung dalawang ground dito para mas maganda yung pasok ng ground niya. Dito, pulser, tapos ground, tapos ito ignition coil. Itong black na may lining na yellow, galing yan dito. Ayan. Tapos itong isa inasa baba, ayan. Yan yung dating primary coil. So gagawin nating yan, positive. Yan, black na may lining na red. So yan yung kadugtong nito. Ayan. Ito, sundan yan. Yan, yung galing ng stator, ayan, tinanggal ko. So ito yan. Ayan, itong black na may lining na red. So dinugtong ko yan dito sa color black. Black yan, par, yan. Dito sa black ng flasher, dito lang kasi pinakamalapit. Yan. So sa mga sa mga hindi lang marunong mag battery operated. So kung marunong ka na. Yan. Ito lang yung black, wag dito sa gray kasi dito yung sa output ng ilaw ng flasher. So dito hindi na rito, hindi na sa gray, dito lang sa black. Accessory wire, pagka sinusi mo, yung galing ng positive pupunta sa black. Yan. Yan, balik na natin dito. So make sure nyo lang na naka-tape. Yan. So yan. So ito, ito yung dati niyang kill switch, hindi na magagamit to. Yan. Kahit hindi nyo i-tape to, walang problema, pero mas okay din kung i-tape nyo kasi baka mamaya meron pang ibang grounded or something.
okay din kung i-tape nyo. Pero kahit hindi nyo i-tape to, walang problema to. Yan. So, salpak ko lang yung 4 pin para makita nyo kung gaano kalakas yung kuryente niya ngayon. So, ito mga par yung pan-testing ko. Ano to mga par? Crayon brand. Saan yung brand niya? Yan. Crayon yan. Ito yung malinaw yung loob. Kaso katagalan kasi nagano na lang to. Nagdilaw na. Pero matibay to mga par. Tagal ko nang gamit to. Nakita ko lang pala. Yan. Ang battery nito mahina na or wala nang karga to. Ayan o. Ayan o, puro corrosion na. Kaya wala nang charge to. Ayan. Wala siyang ilaw. So kahit na ano yan, kahit na diskargado yung battery nyo, as long as malakas or maganda yung bigay ng kuryente ng mismong regulator nyo, walang problema yan. Hello guys. Yan. So ayan, lambers yun. Ayan o. Ano lang. Yung kuryente niya o. Lakas na. So kanina, kung di mo ilalapit, wala siyang kuryente. Ngayon kahit malayo may kuryente siya. Ayan. So yun, okay na yan. Handar na ng maayos yan. Peace out.